So, good morning po ulit sa bawat isa. So, ah, tuloy na po tayo sa ating pag-aaral. So, ngayon po ang pag-aaralan po natin ay yung book ni Joel. So, sa book ni Joel, kakaiba po siya eh. Yung pinag-aaralan ko po siya, tiningnan ko po kung ano yung bakit parang nag-stand out or bakit unique yung anong kinaibahan ng Book of Joel sa ibang book ng mga prophet. So doon sa pag-research ko, ang ano po dito, ang kinaibahan po ng Book of Joel, kahit anong trace daw po kung kailan po nag-occur itong oras ni Joel, hindi po nila matrace. Hindi po nila alam kung mas nauna pa ba siya kay Hosea or during the latter day po siya. So hindi po nila alam kung ano yung actual time kung kailan nasulat ni Joel na to. Ay ni Joel tong book na ito, nung letter na ito. And then, yung nature nung book ni Joel, kung sa ibang prophet, ang dinidiscuss nila is yung cause ng kasalanan, ano yung pagdadaanan. Pero kay Joel, iba po yung atake ni Joel. Ang hinanap po talaga ni Joel is yung pinaka-solution or yung paano makakalagpas yung Israelites sa coming judgment na ibibitawan dapat ni Lord doon sa lugar sa Israel or doon sa Juda. So dito along the way makikita natin kung paano nila nakita kung paano sila makakalagpas or paano sila ma-deliver doon sa judgment na ibibigay sa kanila. Kasi during that time, yung Judah is na-captive ng nations, northern nations. So ang nangyari po doon, lahat po doon ng Israelites or sa Judah, lahat po sila ay na-captive. So wala po silang, parang wala silang freedom that time. And then during that time rin, na pagdaanan nila yung drought o tagutom, tagtuyot, and even yung locust. Nagkaroon po sila ng swarm ng locust. Kung alam po natin yung locust, familiar na po siya sa atin dahil kay Moses pa lang, ginagamit na po yung locust doon sa plagues, di ba, na pinadala doon sa Egypt dahil si Pharaoh ayaw pakawalan yung mga Israelites para makabalik doon sa lupang pangako nila or makaalis na doon sa Egypt. Since kinakausap na si Pharaoh na pakawalan na yung mga Israelita para makabalik na doon sa lupang pangako, ayaw pa rin. Kaya ang ginawa ng Panginoon, nagpadala siya ng mga plagues doon sa Egypt. Ayun nga po yung sa swarm of locust, yung namatay mga panganay ng Egypt, tapos yung nagkaroon ng mga peste doon sa mga alaga nilang hayop. So ayun po yun. Pero isa rin pong karakteristik ng locust, kung aanuhin po natin siya, pag-aaralin pa po natin siya, yung locust po pala, pwede po pala siyang kainin. So sa time ni John the Baptist, kung matatandaan po natin, yung locust, ito yung naging pagkain ni John the Baptist. Di ba? Sabi po doon, nakasurvive daw po nakapag-stay daw po si John the Baptist sa wilderness through locust and wild honey. So doon po, sa lahat po ng ito po yung pinakita, yung locust po yung parang sa lahat ng creepy things, ito yung pwedeng kainin. So along the way, ito po yung sinabi sa atin ni Lord about dito sa Book of Joel. The Book of Joel was written to warn the Israelites about their situation. They are being judged by the Lord and yet no one is inquiring God what is happening. So during that time, ngayon nga po, since na-captive sila, lahat po sila parang napanghinaan ng loob, ganyan. Tapos yung iba po ang sinabi pa nga po dito, yung mga drunkards daw, ayan, nag-iinuman. So yun, parang nagkakaroon po sila ng out of their situation, parang humanap po sila ng relief para makalimutan nila yung mga pinagdaaran nila. Kaya yun po, parang hindi na po nila inquire si Lord, bakit po nangyayari ito? Kasi 'di ba usually po dapat pagka nagkakaroon po tayo ng hard times, ang usual na dapat na ginagawa natin, nagsasaliksik, nagtatanong kay Lord. Lord, bakit niyo po hinahayaan na mangyari ito? Bakit niyo po inallow na mangyari ito? Ano po yung
nagawa namin, bakit to nangyayari sa amin. Kasi po alam naman po natin na walang pangyayari sa buhay ng Kristiyano na aksidente. So lahat po ng nangyayari sa atin may reason. So the Lord uses Joel to let the Israelites realize what they are doing was not pleasing before God. So sa panahon na ito, pag tinawag ka pong isang mensahero ng Panginoon or prophet, so ano po yun, malaking threat po yun sa buhay ng isang tao. Kasi po pag ikaw po nagbaba ng mensahe ng Panginoon sa iyo, kasi as prophet, sa'yo po pinapadaan ni Lord yung mensahe niya para sa tao. Kasi nga wala pong nagsasaliksik eh. So ang ginagawa ni Lord, kung makausap siya, mahanap siya ng mga propeta, at yung propeta yung magbibigay ng mensaheng iyon sa mga tao. So dito, just like kay Elijah, di ba po yung nangyari kay Elijah, yung binaba niya po yung word ni God, tapos tinalo niya po yung mga prophet din ni Jezebel. Ang nangyari po doon, hinahunt po siya, papatayin po kasi siya. Kasi po, yung mga propeta, isa po siyang malaking threat sa mga hindi mga naniniwala kay Lord that time. So, mabigat po na responsibility ang pagiging prophet during that time. So, ngayon po, maswerte po tayo kasi meron po tayong freedom na maghatid ng mensahe ng Panginoon sa bawat isa, na hindi po tayo matatakot kapag inutusan po tayo, ay binigyan po tayo ng task ni Lord na ibigay mo itong mensahe na ito sa taong ito. Ito yung gusto ko sabihin sa kanya. Hindi po makakaramdam yung tao na kinausap ni Lord na baka sa susunod na araw, baka i-hunt ako, baka ito na yung last day ko, ganon. Kaya maswerte po tayo na thankful po tayo kay Lord na binigyan po tayo ng freedom para send ang message niya sa bawat isa. Just like what happened to Paul, na pag naghahasik po siya ng word ni Lord, di ba po inaano rin siya, inahabol rin po siya ng mga Pariseo na gusto rin po siyang ipapatay. So ganun po kahigpit. Pero ngayon po, napakaluwag na po ng paghahayag ng salita ng Diyos. So thankful po tayo kay Lord dahil dito sa binigay niyang privilege sa atin na maghasik or hatid ng salita ng Diyos sa bawat isa. So ayun po, wala po lang sasaliksik during that time. Kaya po ang ginawa, si Joel po, kinausap ni Lord para ibigay itong mensaheng ito sa mga Israelites. So sabi po dito, He will speak to every one of us and He will make us realize those things that we are doing is not acceptable before Him. Kasi po dito, sinabi po dito, si God daw po ay personal God. So ibig sabihin, kung nangungusap sa akin si Lord, pwede siyang mangungusap sa iyo. Pero paano nangyari na yung during that time, kung kumakausap pala si Lord ng bawat tao, bakit hindi narinig or hindi man lang tinry ng mga Israelites na kausapin si Lord during dun sa pinagdadaanan nila? Siyempre nga, na-busy sila or marami silang bagay na ginagawa. Parang kung natin ngayon, i-relay natin siya or apply natin siya sa oras natin ngayon or sa panahon natin ngayon. Alam naman po natin na, most especially ngayon, December, bare months, marami pong tao ang nagpapakapagod sa trabaho. Siyempre, nandiyan po yung maraming bonus, maraming 13-month pay, karagdagang sahod. Kaya ang ginagawa pa ng karamihan ay nagpapakapagod sa trabaho. So, ang hindi natin napapansin, yung time natin with the Lord, nababawasan. So, meron rin po tayong capability na kumausap kay Lord, pero hindi po natin nagagawa. So, ayun po yung parang nangyari doon sa that time. Wala po talagang nagsasaliksik sa Panginoon. Kaya po nga po, kung pagpapatuloy pa po natin along the way, makikita po natin doon na pinahadel na po ni Lord yung mga elders ng Israelites para mag-conduct ng isang pagtitipon kung saan doon sila lahat magpe-pray, magpe-plead kay Lord na bakit nangyayari ito, iligtas niyo po kami, bakit niyo po hinahayaan na magiging katuwa-tuwa kami sa mata ng ibang lahi, ibang tao, kami po yung anak mo, kami po yung chosen nation mo, bakit ito nangyayari sa amin? Wala pong ganun. Kaya ang ginawa,
through Joel, ayun, binigay po yung mensahe. So ang ano po doon, ang pinaka solution doon para daw sabi ni Lord kay Joel, ang pinaka solution para malagpasan nyo ng Israelite is mag-pray. Mag-pray and mag-repent. Kasi nga may kasalanan na nagagawa ang Israelite that time na hindi po nila nahihingi ng kapatawaran. Alam po natin na if our God is personal God, ayun nga po, uses Joel to call the attention of the Israelite to warn the Israelite about the judgment of the Lord. Because his people are busy that even their communication to the Lord was neglected. And doing what kung ano yung ginagawa nila is, ayun yung mga bagay na nagdi-displease kay Lord. Hindi natutuwa ang Panginoon pero walang nakakapansin. Kaya ito na po yung time na si Lord na ang kikilos para makita ng tao yung mga mali nilang ginagawa. Our life should be a life of always asking God what He is trying to accomplish in us through our circumstances. If we are undergoing hardship, dapat nagtatanong na tayo, bakit? Bakit ko po ito pinagdadaanan? Bakit po ito nangyayari sa akin? Tandaan po natin, pagka nagkakaroon po tayo ng pagsubok or hardship sa buhay, dalawa po yung tatanong natin kay Lord. Trial po ba to? Or judgment? Kung trial, syempre, may ina-accomplish si Lord sa buhay natin. Ibig sabihin, may gusto siyang i-develop sa pagkatao natin. May gusto siyang i-improve sa pagkatao natin. Pero kung judgment, ibig sabihin, meron po tayong nagawa na hindi na lugod ng Panginoon, na hindi natin na hihingi na kapatawaran. So through that time, pag nangyari po yun, dapat po nagtatanong na tayo, Lord, bakit po ganito yung nangyayari sa akin? During that time po kasi ang nangyari po doon, even yung mga storage ng pagkain ng Israelite, wala. Kasi nga po nagkaroon ng tagtuyot, nagkaroon ng taggutom. So even po yung mga hayop, parang nagkakaroon na rin po ng reaction. Nawala na rin sila makain, na lahat sila nag-iiyakan na rin dahil nga po nagugutom na sila. Lahat po apektado. So kung i-apply po natin sa buhay natin yun, kung tayo yung makakaranas ng hardship na yun, dapat magtanong na tayo kay Lord. Pero during that time, walang nagtanong. Pero sana po sa atin, sa oras natin ngayon, every time na makakaranas po tayo ng hardship, tanungin po natin si Lord, Lord, tinitest niyo po ba ako? Or ito po ba ay bunga ng mali kong paggawa? So paano natin malalaman yon? Isik natin na isik si Lord. Kung trials, hingi po tayo ng kalakasan. Lord, kung trial man po ito, Panginoon, humingi po ako sa inyo ng lakas ng loob, ng tibay ng pananampalataya na malagpasan ko to at ma-accomplish nyo po nawa yung gusto nyong i-accomplish sa buhay ko. Kung ito naman po ay judgment, Lord, hinihingi ko po na kapatawaran ko ano man po yung nagawa ko na hindi ko lingid sa aking kaalaman na hindi na po pala kayo nalulugod. So hindi naman po kasi lahat ng bagay, lahat ng ginagawa natin, parang sa atin okay lang, pero sa mata po pala ng Panginoon ay hindi na po siya natutuwa. For example po, hard worker ka, trabaho ka ng trabaho ng trabaho. Wala naman po hindi naman po yung masama. Pero, ang hindi natin alam, yung relationship natin kay Lord, nawawala. So since nagpapagal po tayo sa pagtatrabaho, pagkikita ng pera, yung relationship naman po natin kay Lord, napabayaan natin. So isa na po yung, hindi na po nalulugod si Lord doon. So hindi natin alam, yung bagay na yon, yung ginagawa natin na yon, ayun na pala yung kinokorek sa atin ni Lord. Kasi po, useless po yung pagtatrabaho natin na pagtatrabaho. Lord, nagtatrabaho naman po ako, tapos nagbibigay naman po ako ng tithes eh. Nagbibigay naman po ako ng kaloob sa iyo. So, hindi po ibig sabihin na nagbibigay tayo ng tithes sa Panginoon. Okay na yung relationship natin kay Lord. Mas binibigyan po ni Lord ng value yung communication natin, yung relationship po natin kay Lord. Aanin naman po ni Lord yung pera natin kung yung relationship naman po natin kay Lord ay nawawala. So ayun po yung
dapat nating bantayan. Baka po may mga nagagawa na tayo na hindi natin alam, hindi na po pala nalulugod si Lord doon. Kaya kinokol niya na yung attention natin. Kaya pinagdadaanan na natin yung hardship na to. So yun po, sana po maunawaan natin na dapat yung buhay natin, yung practices natin sa buhay natin is always ask God, bakit nangyayari to? Hindi lang sa pagsubok, kundi kahit sa even sa good times, dapat nagtatanong rin tayo. Halimbawa, pinagpala tayo ng malaking pagpapala. Tanong natin, Lord, bakit niyo po sa akin pinagkaloob to? Para po yung practice po ng ating leader, Pastora Grace, pag nagkaka-receive siya ng certain blessing, tinatanong niya kay Lord, Lord, para saan to? Para sa akin po ba to or para sa gawain niyo? During our retreat last week, ayun po yung isa sa mga natutunan namin or tinuro sa amin ni Pastora Grace. Na every time na makaka-receive tayo, itanong natin kung para saan. Tanong po natin, para sa akin po ba to or para sa gawain ni po Lord? Kasi kung dumating yun sa atin, tapos hindi naman po para sa pang sarili nating consumption, na-withhold natin yung purpose ni Lord, yung layunin ni Lord kung bakit niya pinadaan sa atin yun. So ayun po. Tapos sinabi pa po dito, we are enduring things even without having a knowledge how to combat it or how to handle it. We are being destroyed for lack of knowledge. Di ba po sabi sa Hosea, kakatapos lang po natin yun, di ba? Sa Hosea, nung last week yung tinuro ni Pastor Ana. Sabi po doon, my people perish because of lack of knowledge. Ibig sabihin, nahihirapan po tayo doon sa mga pinagdadaanan natin dahil hindi po tayo nagtatanong kay Lord. Kahit na gaano kakalakas, kung pagdadaanan natin yung certain point ng buhay natin na yun, tapos hindi natin tinanong kay Lord, mahihirapan po tayo. Pero kung magtatanong po tayo kay Lord, Lord, ano po yung nais mong i-accomplish? Ano po yung nais mong gawin sa buhay ko? Bakit ko to pinagdadaanan? Pagtitibayin po ba neto yung pananampalataya ko sa iyo? Or may mali akong nagawa? Kaya kailangan pagdaanan to. Para po hindi tayo mahirapan, always ask God. Ito po yung nawala during that time nung nasulat ni Joel tong book na to. Walang nagtatanong kay Lord, bakit mangyayari yung drought? Bakit sila na-captive? During that time, di ba po nagkaroon na sila ng ng victory doon. Dumaan na po yung si King David, dumaan na po si King Solomon. Latter part na lang po sila, yung mga sila Joel, sila Hosea. Ba't walang nagtanong? Nakaranas na po sila ng kaginhawaan. Tapos nagkaroon uli po ng ganito. Bakit walang nagtanong? Lord, bakit nararanasan uli namin to? So sana po sa atin, always magtanong kay Lord. Lord, bakit po nangyayari to? Ipakita niyo po sa akin, ipaunawa niyo po sa akin. Ayoko po matapos tong season na to nang hindi niyo na-accomplish yung gusto niyong i-accomplish sa buhay ko. So we should always inquire with the Lord. Ayun yung sabi sa Hosea 4:6. We should seek God and ask kung ano yung dahilan kung bakit natin dadaanan yun. What's wrong with us is when we are being disciplined, instead of being softened, we are getting hardened. Ito po yung mali po sa atin di ba po, sinabi ko po kanina, tatanong po natin kung trials ba to or discipline. For example, sinabi po ni Lord na trials lang yan. Pagdadaanan mo lang yan dahil may i-develop ako sa character mo. Pero kung sinabi ni Lord, anak, kailangan mo pagdaanan yan kasi may nagawa mo tong bagay na to. Tapos tayo, ang tendency po kasi pagka kinokorek po tayo, ano pong nangyayari sa atin? Halimbawa sa bahay, pag kinokorek tayo ng magulang natin, ano pong naging reaction natin? Feeling natin, pinapahirapan tayo, hindi tayo mahal, yan.
Pero ang hindi po natin alam, instead dapat po pala na maging soften yung heart natin, nagiging mas matigas to. Ano pa po yung mali sa atin? Tinitake po natin yung discipline as an act of hatred. Kaya mo lang naman ako dinidisiplina kasi ayaw mo sa akin. Kaya mo lang naman ako dinidisiplina kasi hindi ako importante sa iyo. So yun, si Lord hindi po kasi ganun yun. Mabuti pong ama si Lord. Pagka dinidisiplina tayo, ibig sabihin, may tinatama sa atin. Dapat nga po maging thankful tayo eh. Pag dinidisiplina tayo ni Lord. Kasi, ibig sabihin, tinuturing ka niyang anak niya. Mahal ka niya, ayaw ka niya mawala. Pero, ang tao po pagka dinidisiplina, instead na magpakumbaba, anong nangyayari? Nagmamataas, ganyan. Parang tinitigasan yung loob, kaya hindi na-accomplish ni Lord yung gustong i-accomplish ni Lord. Gusto ipakita to ni Lord sa'yo, pero hindi mo makita-kita dahil sarili mo yung nakikita mo. Imbis na lumambot yung puso natin, ang nangyayari, pinapatigas natin ito. Imbis na mas lalo tayong lumapit kay Lord dahil kung correct tayo, ang ginagawa natin, tumatalikod tayo sa Kanya. Kasi nahihirapan tayo eh. Sino ba naman pong tao ang gusto mahirapan? Sino ba naman pong tao ang gusto masaktan? Pero, kung mauunawaan natin tong sabi niya sa salita niya, sabi dito, we forget that we are being disciplined because we are His children. For the Lord disciplines and corrects those whom He loves, and He punishes every son whom He receives and welcomes to His heart. Sabi po yun sa Hebrew 12 verse 6. So every time po na dapat, every time po na makakaharap po tayo ng hardship, sana po magkaroon tayo ng right attitude before God. Na matuto po tayong tanggapin, Lord, kung totoo itong sinasabi mo or sinasabi nila against me, sige po Lord, magpapakumbaba ako. Bigyan niyo po ako ng tibay ng loob na tanggapin ito at may korekto sa akin. Dahil mahal po kita, ayaw ko pumawala sa iyo. Huwag po sana yung hindi ko naman ginawa yan. Hindi totoo yan. So sana po sa atin, magkaroon po tayo ng humble heart before the Lord. Every time na may i-correct siya or may i-call siya na attention natin. Instead, on bringing us on our knees, we are tending to complain. We tend to turn our back towards Him. Little we don't know that there is a power when we are on our knees. So yun po. Mahalaga po, di ba po sinabi ko po, ang naging solution or ang magiging way lang po ng mga Israelite para malagpasan tong judgment na dapat or punishment na ibibigay sa kanila is through repentance and prayer. So hinihiling sa kanila, kaya nga sinabi, i-gather mo lahat ng elders. I-gather mo lahat. Tapos magsuot kayo ng saklot at magpakumbaba at humingi ng tawad at umiyak sa Panginoon. Kasi alam naman po natin ang karakteristik ng Panginoon. Kahit gaano kalaki yung kasalanan natin, or kahit gaano kadami yung kasalanan natin, once na umiyak ang puso natin before Him, once na nag-humble tayo, humble down tayo before Him, once na nag-pray tayo or umiyak tayo out of our broken heart sa Kanya, anong sabi ng salita ng Diyos? He is gracious, slow to anger, and abounding in love. So pag tayo daw po umiyak sa Panginoon, dahil nasaktan tayo, dahil nalaman natin na nasaktan natin siya, willing ang Panginoon, open arms, with arms wide open, tatanggapin niya po tayo. Dahil ganun niya po tayo kamahal. Kaya po yung dapat natin na pagdadaanan natin, iaalpas tayo doon ni Lord.
Kasi natutunan natin eh. Natutunan natin kung ano yung gusto niyang ipaunawa sa atin. Nakita natin kung ano yung gusto niyang ipakita sa atin. So ayun po yung right attitude na every time na magkakaroon tayo ng hardship sa buhay natin or yung mga bagay na hindi natin maunawaan, mag-kneel down tayo before God and ask why. And ask for strength to carry on. When we learn to humble ourselves before the Lord, His grace is sufficient. Sabi nga po dito, rip your heart to pieces in sorrow and contrition, and not your garments. Not now, return in repentance to the Lord your God, for He is gracious and compassionate, slow to anger, abounding in love, loving kindness, faithful to His covenant with His people. And He relents His sentence of evil when His people genuinely repent. Sabi po yan sa Joel 2, verse 30. Malinaw na malinaw po. Pag tayo po nagpakumbaba before God. Ayun po, sinabi niya po, and He relent His sentence of evil when His people genuinely repent. Repentance po ang hinihingi sa atin ni Lord once na dinidisiplina niya po tayo. Kapag dinidisiplina po tayo, wala pong ibang dapat gawin. Repent agad. Wag na po tayo magmamatigas. Wag na po tayo magre-reason out. Wag na po tayo natin i-judge, i.e. di-defend yung sarili natin. Let God flow. Let God speak. Hayaan po natin kung ano yung i-accomplish ni Lord, ma-accomplish. Kailangan lang po natin mag-coordinate. Sa buhay po natin, may tatlong C na importante. Even doon sa relationship natin kay Lord. Kahit sa bahay, importante ito. Kahit sa school, importante ito. Kahit sa work, importante ito. Ano po yung tatlong C na yun? Communication, coordination, and cooperation. Yung tatlo na yan, pag nasa sayo yan, wala po tayong magiging problema. Communication natin kay Lord, pag na-build up natin yan, wala pong bagay na pagdadaanan natin ang magiging mahirap sa atin. Dahil nakikipag-usap tayo kay Lord, alam natin kung ano yung pagdadaanan natin. Nakapag-communicate po tayo, ay, yung tatlo na po pala na dapat, ay yung tatlong C na to, dapat laging magkakasama. Hindi pwedeng may nawawalang isa. Kasi useless kung meron ka ng communication, meron ka ng coordination, hindi ka naman nakikipag-cooperate. Wala rin. Useless rin. Nakapag-coordinate ka nga, nakapag-cooperate ka nga, pero wala namang communication, hindi mo alam kung ano gagawin mo. Parang you go along na lang doon sa paligid mo. Nakapag-communicate ka nga, nakapag-cooperate ka nga, hindi ka naman nakikipag-cooperate. Ano ibig sabihin nun? Ginagawa mo kung ano yun sa tingin mong tama sa paningin mo. So dapat po yung tatlo na yun, yung tatlong C na yun, lagi silang magkakasama. Walang isang mawawala. May isang man doon na ma-miss out natin, wala na. Defeated na po yung purpose natin. When our attention is being called by the Lord, what we need to do is to acknowledge that we failed. We have sinned and ask for forgiveness. Then the Lord is so gracious that even what we have done, as long as we are coming before Him with a broken spirit and a broken heart, He will answer our prayer and deliver us in hardship. Kasi po meron rin naman po kasing situation na na-acknowledge nga natin yung pinagdadaanan natin. Tumatawag na po tayo kay Lord, pero yung pagtulog natin sa Kanya, tayo pa po yung nagmamataas. Useless yung prayer natin kasi hindi yon papakinggan ni Lord. Kahit gaano pa kahaba yung prayer mo, kahit gaano pa kahaba yung oras na ginugol mo sa pagdulog mo sa Kanya. Pero kung may proud heart ka naman, wala kang humble heart, hindi broken yung spirit mo, hindi
broke yung heart mo, useless. Pakinggan lang po tayo ni Lord kung mayroon tayong kababaang loob at broken spirit. Kasi kahit na dumulog tayo, kahit kausapin tayo ni Lord, tapos yung puso natin ay ganong katigas, proud na proud pa rin. Kahit ano sabihin sa atin ni Lord, hindi natin pakikinggan yun. Ganon po yung nature ng tao. Masakit man po tanggapin, pero ayun po yung nature ng tao. Pagka masyado siyang tiwala sa sarili niya, masyado siyang believe sa sarili niya, kahit na si Lord yung kumausap sa kanya, walang magagawa si Lord. Tandaan po natin, binigyan po tayo ng free will ni Lord. Hindi niya po papakialaman yung buhay natin. Papakita niya lang po, bibigyan niya lang po tayo ng choices, pero it's up to us kung ano yung pipiliin natin. Mag-yield po ba tayo o magpapatuloy po tayo magmatigas? So nasa atin po yun. And doon po sa discipline, balik po tayo sa discipline. Pag tayo po na dinidisiplina ni Lord, matuwa po tayo. Kasi matakot po tayo pagka may ginawa, alam natin na may nagawa tayong mali, pero wala tayong naramdaman na pagpalo ni Lord. Ibig sabihin, pinabayaan na po tayo ni Lord. Ang tigas ng ulo mo, hindi na kita makausap. Hindi ko na kaya mag-penetrate sa iyo. Sige, have it your way. Tingnan natin kung ano yung landas na tatahakin. Kaya matuwa po tayo pagka nakakaramdam pa po tayo ng disiplina na galing sa Panginoon. And we will see that whatever has taken away from us, the Lord will reciprocate it to us in a full measure, pressed down, shaken together, flowing over. Pansinin niyo po, pagka tayo po dinidisiplina ni Lord, ano yung tinatouch niya? Ano po? Yung source of living natin. Pag tayo po kinorek ni Lord, may gusto siyang itama sa atin, ano po yung tinatap niya? Yung source of living po natin. Ano-ano po yung mga source of living natin? Siyempre, yung finances natin. Kaya nga po doon, di ba, nakita natin, ano yung tinouch ni Lord doon sa during nung dinisiplin niya yung Judah. Di ba po, nagkaroon ng taggutom, nagkaroon ng tagtuyot. So wala silang makain. Tapos sinabi pa nga po doon, yung locust po kasi, batch by batch silang dumaan. For example, ito yung batch 1, dumaan. Kinain yung mga pananim nila. Hindi lang po ito pananim, even yung mga puno. So wala po talaga silang papakinabangan. Batch 1, dumaan. May natira. May batch 2 na dadaan. Kung ano yung natira ng batch 1, kakainin ng batch 2. Pag may natira uli yung batch 2, kakainin yung batch 3. Pag may natira pa uli, maglalabas pa uli ng sa pang batch. Talagang absolute zero yung ginawa sa kanila. So ganun po tayo i-call out ni Lord. Itatouch niya po yung source of living natin. Kasi doon tayo minsan nahawak ng ano natin ng ano natin ng confidence. Pag mapera tayo, okay lang. Kasi kaya mo naman 'yon. Kaya mo i-survive 'yon basta may pera ka. Basta may trabaho ka, may pera ka, okay lang lahat 'yan. Masosolusyonan mo lahat kung tanggalin sa iyo lahat 'yon. Tandaan po natin, 'di ba po? Lahat ng bagay, lahat ng sitwasyon kayang solusyonan ng pera. Kaya nga po sinabi sa salita niya, money is the root of all evil. And sa lahat, money rin po ang pinaka marunong. Kasi po kaya niyang i-twist lahat. So ayun po yung i-ano sa atin. Para mawalan po tayo ng confidence sa sarili nating kakayanan, itatouch ni Lord yung finances natin. So pagka ayun na po yung ginawa ni Lord, ibig sabihin, gusto niya nang kunin yung attention mo.
And nawa, makatch po natin nun. Pero pagka nalagpasan naman po natin yon at nag-yield tayo kay Lord, anong sabi ng salita ni Lord? Mababasa rin po natin yan kay Joel. And I will compensate you for the years that the swarming locust has eaten, the creeping locust, the striping locust, and the gowning locust. My great army, which I sent among you, You will have plenty to eat and be satisfied and praise the name of the Lord, your God who has dealt wondrously with you, and my people shall never be put to shame. And you shall know without any doubt that I am in the midst of Israel to protect, bless you, and that I am the Lord your God, and there is no other. My people will never be put to shame. Kailan po nila na-receive to? Nung nagpakumbaba sila before the Lord. Yung lahat sila nagkaisa na dumulog sa Panginoon. Lahat sila umiyak before the Lord. Lahat sila nagpakumbaba before the Lord. Anong sabi ni Lord? Naririnig ko yung panalangin nyo. Ibabalik ko lahat ng nawala. Kung ano man po yung nawala sa atin during our season of hardship, kaya po yun ibalik ni Lord. Hindi ng same way, hindi same level nung nawala sa atin. Bagkus, mas higit pa doon. Basta po, meron po tayong pusong marunong makinig, pusong marunong magpakumbaba, pusong marunong mag-yield, pusong hindi nagmamataas before God. Maririnig niya kahit buntong hininga pa lang po natin. Alam na po ni Lord yung gagawin. We notice that after we acknowledge what we have done, the Lord moved and turned our mourning into blessing. Then you will know and understand fully that I am the Lord your God, dwelling in Zion, my holy mountain. Then Jerusalem will be holy, and strangers who do not belong will no longer pass through it. And in that day, the mountains will drip with sweet wine, and the hills will flow with milk, and all the brooks and riverbeds of Judah will flow with water. And a fountain will go out from the house of the Lord to water the desert valley of Shittim. Egypt will become a waste, and Edom will become a desolated wilderness, because of their violence against the children of Judah, in whose land they have shed innocent blood. But Judah shall be inhabited forever, and Jerusalem from generation to generation. And I shall avenge their blood, which I have not avenged, for the Lord dwells in Zion. So once na natutunan po natin yung lesson na gusto na ni Lord na matutunan natin, hindi niya po hahayaan uli na yung anak niya ay maging sentro na katuwa-tuwa. Kasi po, di ba po tayo, pag tayo sinabi na anak ng Diyos, syempre, naniniwala or pananaw nila, dapat meron tayong mabuting buhay, magana buhay, ganyan. Pero pag tayo po, dinisiplina, syempre po, bababa po yun. Syempre, ano mangyayari? Yung mga tao na nakapalibot sa atin, itatanong, nasaan yung Diyos niya? Bakit nangyari sa kanya yun? Pero pagka natutunan po natin yung lesson na binigay sa atin ni Lord, sinabi niya na po sa salita niya, hindi niya na po muling iaalaw na maging katuwa-tuwa yung anak niya sa mata ng ibang tao. So ayun po yung assurance na binigay sa atin ni Lord. Basta matutunan natin magpakumbaba sa Kanya. Basta matutunan natin kung ano yung gusto niyang ituro sa atin. Basta ma-accomplish niya yung gusto niyang i-accomplish sa buhay natin through our cooperation and coordination. Never na po natin mararanasan na maging katuwa-tuwa or tayo yung pag-uusapan ng mga tao na hindi naman naniniwala sa ating Diyos. So dito sa Joel, malalaman din po natin dito kasi meron po siyang 3 parts.
Yung una, warning. Yung pangalawa, ah, blessing. Then yung pangatlo po, yung incoming na muling pagbabalik ng Panginoon dito. Di ba po sabi po doon, during the, ano daw po, latter days, pagbabalik na daw po si Lord, yung mga kabataan daw po magkakaroon ng visions, yung mga matatanda daw po magkakaroon ng dreams. So ganun po kasi mangusap si Lord. Through our dreams, through our visions. So, pag tayo po nagbababad sa Panginoon, mangungusap po siya sa bawat isa sa atin. Sa lahat ng mangyayari, mabibigyan niya po tayo ng warning. Ito yung mangyayari. Dadalawin niya po tayo or kakausapin niya po tayo through visions or dreams. Naranasan ko na po ito before. When I was on horseshoe na kasama ni Madam Grace doon sa horseshoe. Siyempre po, wala po kami ginawa doon kundi magbasa ng salita. Babad po kami. Since ako po, kabataan po ako nun, babad po ako nun. And ang ano lang po doon, pag ikaw po yung magiging mensahero ng Panginoon, mahirap po. Kasi po, paano nyo po ito ibababa? Lalo na, ang ano po nun, usually po yung nare-receive po nun, yung concern po is sa mga kasama ko, mga kaibigan ko, mga kasama ko dito, mga co-youth ko dito. So paano ko po ibababa yun? Doon rin po ako sinubok ni Lord kung kaya ko po ba ibaba sa taong ito yung gusto niyang iparating sa tao na ito. So mahirap po yun. Yung na-experience ko na po na yun, mahirap po, sobrang hirap. Meron nga po doon, dalawang pinakamalapit sa akin na panaginipan ko po eh. Yung panaginip ko na po yun, yung dalawa na po yun nawala. Way 2018 or 2017 ko sa kanila, sinabi po yun. At ayun po, yung in-explain ko po yung binitawan ko po sa kanila. Sabi ko, uy, napanaginipan kita, pero doon sa panaginip ko, hindi ka namin kasama. Masakit po yun. Sobrang sakit nung that time. Kasi close po sila sa akin parehas. Kapatid ko na po silang dalawa. So yung binaba ko po na yun, hindi ko po alam kung, sabi ko, Lord, parang imposible naman mawala to kasi dikit na dikit po kami. Active na po sila sa iyo eh. Tapos ito po yung ibibigay mo sa akin, baka pagtawanan lang nila ako, ganyan. Pero hanggat hindi ko po yung nasasabi, lagi ko po siya napapanaginipan. Kaya dumating po ako doon sa punto na sinabi ko na po doon. So, uy, napanaginipan kita. Pagdadaanan mo daw yung sitwasyon na ganito, ganyan. Tapos pag pinagdaanan mo na yan, panalangin ko lang sa'yo, sana manatili ka. Kasi ayaw kita mawala eh. So yun, sabi niya, bakit ano ba yung napanaginipan mo? Pag pinagdaanan mo to, mawawala ka. So, yung mga dreams po natin minsan, it's a warning para po doon sa mga tao na yun. So yun po, yung shinare ko po yun sa kanila, ayun, nangyari nga po. So nawala nga po sila. And I'm praying na makabalik po sila, lahat. Ayun naman po yung sinabi ni Lord eh, lahat ng nawala kaya niyang ibalik. Basta magkaroon ng pusong papagkumbaba sa Kanya. At matutunan yung gusto niyang ituro doon sa tao na yon. Kaya mahirap po maging mensahero. Mahirap po pag ikaw yung kinausap ni Lord tapos sa taong ito yung bibigay nyo. Mahirap po. Sobrang hirap. Pero kailangan po natin sumunod. So ayun po. Ayun po yung nangyari kay Joel. So binigyan niya po ng warning yung Israelite, yung Judah. And thankfully, nag-yield naman po sila. Kaya po, yung hardship na yon, nalagpasan po nila dahil nakinig po sila sa Panginoon. Di ba po sabi doon sa salita niya, dahil nagpakumbaba kayo, dahil nagrepent kayo, dahil humingi kayo ng tawad, sige, ilalagpas ko kayo dyan, at hindi ko na kayo gagawing
katatawanan ng ibang tao. So in conclusion po, sabi po dito, without repentance, judgment will be harsh, thorough, and certain. Our trust should not be in our possession, but in the Lord our God. Malinaw po ba? Dapat daw po yung tiwala natin or yung confidence natin, hindi daw dapat natin siya nilalagay doon sa kakayanan natin, kundi kay Lord. Kasi pag nilagay po natin yung confidence natin doon sa kakayanan natin, ibig sabihin, ikaw yung nagwo-work. Hindi si Lord yung nagwo-work sa'yo. Ginagawa mo yung bagay-bagay sa kakayanan mo, sa kalakasan mo, sa talento mo, sa ability mo. Pero kung yung gagawin natin, kung kay Lord tayo magre-rely, si Lord yung laging kumikilos. Si Lord yung laging makikita sa atin. Si Lord yung laging mangungusap sa atin. So never po dapat nating binibigay yung confidence natin doon sa possessions natin. God at times may use nature, sorrow, or other common occurrences to draw us closer to Him. But in His mercy and grace, He has provided the definitive plan for our salvation, which is Jesus Christ, crucified for our sins and exchanging our sin for His perfect righteousness. Makikita po natin yan sa 2 Corinthians 5:21. So ayun po yung natutunan ko nung pinag-aralan ko po yung book ni Joel. So every time na magkakaroon tayo ng trials, hardship, dalawa lang po ang dapat nating gawin. Lumuhod at mag-repent. Lumuhod at magdasal. Magpakumbaba po tayo sa harapan ng Panginoon. And true enough, pag nakita po ni Lord na sincere tayo doon sa pagluhod natin na pag-iyak natin sa Kanya, lahat ng nawala sa atin, lahat ng yon, ibabalik niya ng hindi lang doble, hindi lang triple, kundi masigit pa doon sa inaasahan natin. Nawa po may natutunan po tayo sa araw na ito, sa ating pagsasama-sama. Hinihiling ko po ang bawat isa na samahan ako sa ating panalangin. I-close po natin ito sa isang panalangin. Yes, Lord God, hallelujah, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa natapos naming gawain, Panginoon. Salamat po, Ama, dahil sinamahan mo po kami. Salamat po, dahil ikaw po ang naging kalakasan ko, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon. Nawa, Panginoon, na ihatid ko po yung salita mo ng malinaw sa mga kasamahan ko at sa lahat ng nakikinig, Panginoon. Ikaw po ang makita, Panginoon. Ikaw po ang maidakila, Panginoon. Salamat po, Panginoon, dahil sa oras na ito, Panginoon, tinuruan mo kami, Panginoon, kung paano magpakumbaba sa iyong harapan. Every time, Panginoon, na may kinukol ka sa aming attention, Panginoon. Nawa, Panginoon, likhain mo sa amin yung puso na willing makinig. Every time po na ikukol mo yung attention namin, Panginoon. Nawa, Panginoon, magkaroon po kami ng puso na willing makinig sa iyo, Panginoon, at magpakumbaba at mag-yield sa iyo, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng lakas, Panginoon, sa lahat ng aming pagdadaanan, Panginoon. Hindi man po namin ito maunawaan, hindi po namin ito maintindihan, Panginoon. Pero sa iyo po kami, Panginoon, kakapit, sa iyo po kami, Panginoon, hihingi ng kalakasan, Panginoon. Sabi mo naman po sa iyong salita, Panginoon, hindi mo kami pababayaan, hindi mo kami iiwanan, Panginoon. Kaya po, Ama, salamat sa pag-ibig mo, Panginoon, na iyong pinapakita sa bawat isa, Panginoon. Salamat po, Ama, sa lahat ng ito, Panginoon. Muli, Panginoon, ikaw po ang aming pinupuri, Panginoon. Ikaw lamang po ang aming dinadakila, Panginoon. Ikaw lamang po ang aming itinataas, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng kalakasan para sa panibagong linggo, Panginoon, na aming kakaharapin, Panginoon. Nawa po, Panginoon, sa lahat ng araw ng aming panibagong linggo, Panginoon, makasama ka namin. Marinig po namin, Panginoon, ang iyong salita, Panginoon, na kumakausap sa amin, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng ability na marinig yung still small voice mo, Panginoon. Nang sa ganun, Panginoon, lahat po, Panginoon, ng layunin mo sa aming buhay, Panginoon, ay matupad. Sabi nga po sa iyong salita, ang iyong salita ay hindi babalik sa iyo ng
voided, Panginoon. Kaya po, Ama, bigyan niyo rin po kami ng kakayanan na may kapag-coordinate at cooperate sa iyo, Panginoon, through our communication, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Muli, Panginoon, ikaw lamang po ang aming pinupuri, pinapasalamatan, dinadakila, niwawalahati, at itinataas sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. So yun, with that po, thank you po sa lahat po na naka-attend dito po sa ating physical church. And doon po sa mga sumama sa amin sa through Zoom and FB Live. So next week po, papatuloy po natin ang ating pag-aaralan. To be led by Pastora Ana, and magkaroon na po tayo ng advanced reading sa book po ni Amos at ni Obadiah. So ayun po ang i-discuss po ni Pastora Ana next week. So with that po, thank you po sa lahat and have a wonderful and victorious week ahead of us po. Enjoy po. Salamat po.